Kinumpirma ni PNP Chief Ronald De La Rosa na Abu Sayyaf ang karelasyon at driver ng babaeng pulis na kasama niyang nasa kote sa Bohol noong Sabado. Plano pa raw nilang i-rescue ang mga tinutugis pang miyembro ng bandidong grupo sa probinsya. Mula sa Camp Crame, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, kung papayagan ng korte dito sa Camp Crame na isikulong ni PNP Chief Ronald De La Rosa yung babaeng police superintendent na nahuli nga sa Bohol dahil sa plano umunong pag-rescue sa mga nagtatagong Abu Sayyaf doon. Literal na sleeping with the enemy daw ang nadakip na babaeng police official. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, karelasyon ni Superintendent Maria Cristina Nobleza ang Abu Sayyaf na kasama niyang nahuli sa checkpoint. Ito ang driver ng pickup truck na kanilang sinasakyan na si Rinor Lu Dungon. Dahil dito, tiniyak ni De La Rosa na matatanggal sa serbisyo si Nobleza na siyang Deputy Chief ng Crime Laboratory Police Regional Office 11. Dahil high-risk detainee raw si Nobleza, nais ni De La Rosa na sa PNP Custodial Center dito sa Camp Crame ito ikulong. Pinag-aaralan pa ng PNP kung ano ang ikakaso laban kay Nobleza ayon kay De La Rosa. Nahuli si Nobleza, Dungon at dalawa pa nilang kasama nang lampasan ng isang checkpoint sa Bohol. Naharang sila sa sunod na checkpoint. Ang isa pang babae na kasama nila Nobleza ay mother-in-law naman daw ng mga kilalang terorista gaya ni na Gaddafi Janjalani, Marwan at Ahmad Santos. Ang minor de edad naman na kasama nila na anak ni Ahmad Santos ay na-turn over na sa DSWD. Pero sabi ni De La Rosa, baka nagamit lang daw si Nobleza ng kanyang Abu Sayyaf na karelasyon. Sa investigasyon, lumabas na plano ro nila ang pag-rescue sa iba pang Abu Sayyaf na pinaghahanap sa Bohol. Bago napunta sa Crime Laboratory sa Region 11, naka-assign daw sa Anti-Illegal Drugs Group si Nobleza bago ito nabuwag. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa. He's romantically involved or romantically linked with that ASG member, yung driver na later on na find out na si Riner Dungon or alias Kudri na member ng Abu Sayyaf. Mas maganda kung dito sila sa Crame kukulong dahil high risk magiging high risk detainee sila doon. So dito dapat sa Crame kukulong. At yan muna, latest mula rito sa Camp Crame. Balik si Rafi. June, bagamat hindi may tuturing na sensitive yung posisyon itong superintendent na nahuli na karelasyon ng isang Abu Sayyaf, pero mataas yung kanyang posisyon, hindi ba June? Ito ba'y lalawak pa yung investigasyon? Baka may kasama pang nasa serbisyo na kasama nitong mga nahuli, June? Parang sa impresyon na nakukuha natin sa mga pahayag ni PNP Chief De La Rosa, Rafi, ay wala namang ganun. Parang sa tingin nila ay ito ay isolated case lang at talagang nagkaroon lang daw talaga ng relasyon yung babaeng opisyal dun sa isang hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf, Rafi. At na-trace na ba, June, kung ito'y matagal na yung kanilang relasyon at tinarget pa talaga yung opisyal para makarelasyon at magkaroon ng access ika nga sa PNP? May ganito bang inimbestigahan ng PNP, June? Yan ay subject pa sa investigation ng PNP, Rafi. Initially, ang pagkakaalam nila, base na rin sa pahayag nitong si PNP Chief Ronald De La Rosa, itong babaeng opisyal ay isang balik Islam. Hindi nila alam kung gaano katagal na yung naging relasyon nitong dalawa at kung talagang sinadya ba na gamitin lang nung miyembro ng Abu Sayyaf na talagang akitin o magkaroon ng relasyon doon sa babaeng opisyal para gamitin sa mga susunod nila mga plano, Rafi. So lahat ng ito ay talagang inimbestigahan pa ng malaliman ng Philippine National Police. At June, yung basis ng kanilang pagsasabi na i-rescue yung mga natitira pang mga Abu Sayyaf na nandyan sa Bohol, ano yung basehan ng PNP rito? Bagamat nakita natin sa video ng AV ni Victoria Tulad na merong mga fins at mga pagkain, of course, dun sa nahuling sasakyan na June. Of course, yan ay subject pa rin ng mas malalimang investigasyon na Rafi. Pero ang nangyayari ngayon, parang lumalabas 1+1 dahil kasama nitong isang police official nga, yung isang kilalang miyembro ng Abu Sayyaf at papunta sila doon sa lugar na yon at nagkaroon pa ng tangkang lampasan yung checkpoint.
doon sa Bohol ay doon nila nakikita yung mga indikasyon na meron itong plano, pero may mga nakikita rin tayong mga reports, Rafi, na meron yatang exchanges ng text messages between Nobleza and yung mga ibang mga miyembro ng Abu Sayyaf na nagtatago, at pati na rin yung kanyang sinasabing boyfriend na miyembro ng Abu Sayyaf through exchanges ng mga text messages ay doon na pagdudugtong-dugtong na meron nga itong koneksyon doon sa plano sinasabing i-rescue at itakas yung mga Abu Sayyaf na nagtatago dyan sa lalawigan ng Bohol, Rafi. At June, panghuli na lamang gayong mataas na opisyal itong posibleng sangkot dito sa Abu Sayyaf. Kung meron ka lang impormasyon, gaano ba katindi yung magiging penalty nito sa batas at ano yung binabanggit dito ng PNP Chief June? Yung palang paglampas doon sa checkpoint ng pulisya o ng mga otoridad doon sa Bohol, unang-una yun ay isang offense daw, Rafi. Kung ano pa yung magiging kaso niya related naman dito sa sinasabing plano, pagpasensyahan nyo na po, tuwing alas 12 po nagkaroon ng ganyang pagtunog dito sa loob ng Camp Crame. So nothing to worry. Kasama po yan sa mga nakagawian na kapag kayo nandito sa loob ng kampo. Anyway, going back doon sa sinasabi ko, kung ano pa yung mga pwedeng ikaso doon sa police official na yon, Rafi, ay sabi ni PNP Chief De La Rosa, ipinapaubayan nila sa kanilang legal office para pag-aralan kung ano pa ang pwedeng ikaso laban sa kanya, Rafi. Okay, maraming salamat, June Veneracion.